Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Say praise the Lord po. Hallelujah. Mga minamahal, bigyan natin ng masiglang palakpak ang dakilang Diyos natin sa umagang ito. Sa kanyang matamis na presensya, mga inmahal. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify thy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Say praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo dumalangin muna sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri, O Diyos, ang iyong marilag na pangalan sa umagang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming kang niluluwalhati, O Diyos, pinapasalamatan, mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, sa panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, samahan mo kami, Amang Banal, sa umagang ito, sa iyong mga salita, O Diyos, ng aming mapapakinggan, Amang Banal, tumimo sa aming mga puso, Diyos, higit sa lahat, aming ipamuhay ito, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, turuan mo kami, mahal na Panginoon, ang pagkatakot sa iyo, O Diyos, Amang Banal, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. Dakilang Diyos, Lord God, langisan mo yung salita, Amang Banal, Lord God. Make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mahal, bago pong lahat, mga kapatid, nais kong ipaabot muna ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa umagang ito. Ngayon, mahal, at ako po ay nagbibigay po ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. At ganoon din po sa kanilang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. Praise God, at patuloy nating inaalaala ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise God sa inyo pong lahat, sa aking mga kasama, sa ating mga mangangaral, sa lahat ng ating mga elders, mga workers, mga preachers, mga mahal, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga viewers natin here and abroad, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Handa na po ba ang ating mga Bible? Ang ating mga notebook, mga mahal. Amen. Praise God. Kayo po ay makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia, sa ating Biblia, dito po sa Aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 16. O mahal. Amen. Basahin po natin. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help in our time of need, mga kapatid. Amen. Approach the throne of God, mga kapatid. Yan ang ating title, may mahal. Lumapit tayo sa trono ng dakilang Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, napaka-dakila ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat dati-rati, mga minamahal ko, hindi tumatanggap ang dakilang Diyos ng panalangin ng mga tao, mga minamahal. Amen. At nung panahon, mga kapatid ko, ni Moses, isang tao lang, mga minamahal ko, ang pwedeng lumapit sa dakilang Diyos. Dala-dala niya, mga kapatid ko, ang kasalanan, ang pagtubos ng kasalanan ng tao sa pamamagitan po ng mga animals, mga minamahal. At hindi pwedeng dumirekta ang tao sa dakilang Diyos ng araw. Pero ngayon, mga kapatid, salamat sa dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, lahat po ay pwede nang lumapit. Amen po. Ang panalangin, mga minamahal, ay ang paglapit natin sa dakilang Diyos. Lumapit tayo sa trono ng dakilang Diyos, paanong paraan? Sa pamamagitan po ng panalangin. Lumapit tayo na may tapang, sabi ng talatang ito, at may paggalang, mga inmahal, sa trono ng biyaya ng dakilang Diyos natin.
May mga mananampalataya po, mga minamahal na natatakot pong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano po ang dahilan mga kapatid ko? Baka hindi sila tanggapin ng dakilang Diyos, yung kanilang mga panalangin, o mahal. At sabi ng Bible mga kapatid, lumapit tayo. Let us then approach the throne of grace with confidence. Lahat magsabing Amen. Come with reverence, mga kapatid ko. Lumapit tayo sa dakilang Diyos na may paggalang. For He is your King, mga mahal. Siya po yung hari natin. Siya po yung ating Ama sa langit na nagmamahal sa atin. Lahat magsabing Amen. Ang nais lang ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay buong pagtitiwala kang lalapit sa Kanya, mga kapatid. Huwag kang mag-alinlangan. Ang Diyos na ating tinatawag at sinasamba, mga minamahal ko, sa Kanya ay walang imposible. Amen ba? Praise God. Mga minamahal, ang imposible sa tao ay posible sa dakilang Diyos na ating tinatawagan. Lahat magsabing Amen. Napakaganda po ng kalooban ng dakilang Diyos sa atin. Napakaganda po ng plano ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Healing, prosper, mga minamahal. Iyan po ang plano ng dakilang Diyos. Pagagandahin ng dakilang Diyos ang buhay mo. But it is not just been automatically, mahal. Hindi po simple, mga kapatid. Kailangan yung pagiging masipag, masigasig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen ba, mahal? Kinakailangan po, mga kapatid ko, yung suklian natin ng ating pong katapatang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi po ng Hebreo chapter 2, verse 3 and 4, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders and with diverse miracles and gift of the Holy Ghost according to His own will. Tingnan nyo ito, mga mahal. May mga babala dito. May mga warning ang dakilang Diyos dito, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. How shall we escape? Anong ibig sabihin nun? Paano tayo makakatakas? Saan? Sa impyerno po yun. How shall we escape the fires of hell if we neglect sa great salvation? Kung ating pabayaan ang dakilang kaligtasan, paano raw tayo makatakas sa impyerno, mga minamahal? So baka makaligtaan po natin yung isang bagay na pinakamahalagang ibinigay ng dakilang Diyos sa atin. Sa'yo at sa akin. Yung binigyan tayo ng opportunity and privilege na makalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung opportunity and privilege, mga minamahal, na makapaglingkod tayo sa makapangyarihang Diyos na buhay. At yung nakita mo yung mga miracles, yung mga signs, wonders, na ginawa po ng dakilang Diyos sa ating mga buhay sa banal na iglesyang ito. Sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Alam nyo, nahabag ang dakilang Diyos sa atin. Nahabag ang dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. At dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, binigyan niya tayo, mga minamahal ko, ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. Amen po ba? Mga minamahal, ako po'y nagtataka, mga kapatid, kung bakit maraming mananampalataya. Yung binigyan na tayo ng opportunity na makalapit sa Kanya. Pero yung ibang mananampalataya, mga minamahal, ang hirap pang manalangin. Ang hirap pa, mga minamahal, magpuri sa dakilang Diyos. Yung ikaw ay bigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, may mahal, makalapit sa Kanyang trono, mga kapatid, yan po'y dakilang pagpapala. Sino tayo, mga minamahal, para bigyan
oportunidad, mga kapatid, ng ating dakilang Diyos na makinig ang dakilang Diyos sa iyong panalangin. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, sino tayo para pakinggan ng mahal na Panginoon sa ating mga panalangin? Lahat tayo, mga minamahal, walang kwenta sa mahal na Panginoon. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo marumi, mga minamahal. Pero dahil po, mga kapatid, sa kanyang biyaya, dahil once upon a time, mga minamahal, merong propeta ng Diyos na nanalangin, tumatangis, mga minamahal, humihibik sa dakilang Diyos araw at gabi, nag-aayuno, na naway magligtas ang mahal na Panginoon, mga minamahal, magmamana ng buhay na walang hanggan. Isa tayo sa pinili ng dakilang Diyos. Isa tayo, mga minamahal, sa pinulot ng mahal na Panginoon sa lusak ng kasalanan. Hinugasan, pinatawad. Si praise the Lord, mga mahal. Nilagay, mga kapatid ko, sa totoong church ng ating mahal na Panginoon upang, mga minamahal, pangalagaan po, mga kapatid, ang ating kaligtasan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Pwede mo natin palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan natin gaano ang dakilang Diyos ay nahabag sa atin. Hebreo chapter 4, verse 14 hanggang 16 po. Mga mahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16. Yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala. Right. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa atin kahinaan, kundi sa isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung Hebreo chapter 4, verse 15, nagsasaad po diyan, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay naawa siya sa ating lahat. Lahat magsabing amen. Naawa siya dahil ang dami nating kahinaan. Naawa siya dahil sa ating mga weaknesses, mga minamahal. At tingnan niyo yung Romans chapter 11 verse 32, mga kapatid. For God has bound all men over to disobedience so that He may have mercy on them all. Tingnan niyo, mga minamahal. Inihulog niya ang lahat ng tao, mga kapatid, sa pagsuway para managana yung kanyang biyaya sa atin. Tingnan niyo. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, versikulo 32, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya ay mahabag sa lahat. Amen. Inihulog niya ang lahat ng tao, may mahal, sa kasuwayan, mga kapatid ko, upang managana yung kanyang biyaya, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, libre na tayo ngayon, mga kapatid. Anytime, pwede na nating tawagan ang mahal na Panginoon. Anytime, mga minamahal, pwede ka nang humingi ng tulong sa dakilang Diyos. Amen po ba? Kaya huwag nating hayaan, mga minamahal, huwag nating pabayaan yung ating pong pananalangin. Huwag natin, mga minamahal, hayaan na huwag tayong manalangin, mga kapatid ko. Amen. Sapagkat privilege ito eh. Yung makalapit tayo sa trono ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung mahipo mo yung puso ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Yung iyong pag-iyak, yung iyong pagtangis, mga minamahal ko, ay nakikita ng mahal na Panginoon. Pinapakinggan ng dakilang Diyos yung ating mga kahilingan. Nararamdaman ng dakilang Diyos yung ating nararamdaman. Amen po ba? O mahal? Ganyan tayo kamahal ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. So paano tayo makakalapit sa trono ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko? Hebreo chapter 10 verse 22, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso
sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Magsilapit daw tayo na may tapat na puso. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, lubos na pananampalataya sa dakilang Diyos. Mga kapatid ko, winisikan, mga mahal, mula sa masamang budhi, mula sa masamang buhay, maruming buhay, hinugasan tayo, mga mahal, through water baptism, mga kapatid. Amen. Mula nung tayo po'y mabautismohan sa tubig sa pangalan ng Jesus, naging born again Christian, mga minamahal ko, lahat yon nilinis na ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Born again ka na. Hindi na tayo dati. Hindi na tayo, mga minamahal, alipin ng kasalanan, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, pagka ikay nagkakamali, nagkakasala, mga kapatid ko, ay humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon, mga minamahal, patuloy ang kanyang kapatawaran sa atin. Amen ba? Sapagkat tinubos ka na ng dakilang Diyos, mga kapatid. Ngayon ang tanong, mga minamahal, sa kalayaan ba nating ito, mga kapatid ko, pwede mo nating gawing mga minamahal daan? Pwede mo nating gawing passes, mga kapatid ko, para tayo po'y lubusang muling malugmok sa kasalanan, mga kapatid. Huwag nawang mangyari, sabi ng Bible. Huwag nawang mangyari, sabi ni Saint Paul, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo pinalaya na ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga kasalanan, mga kapatid, kaya kinakailangan, mga minamahal, sikapin na natin na tayo po'y maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. So we need the Spirit of God first. Amen. Bago makikinig ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Sapagkat ang sabi ng John chapter 9 verse 31, mga minamahal, hindi nakikinig ang dakilang Diyos sa mga taong makasalanan. Tingnan niyo, mga kapatid. Juan Kapitulo 9, talatang 32. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, versikulo 31, 31. nalalaman namin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan na tapat kung sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Hindi lahat, mga minamahal, ng panalangin pinapakinggan ng dakilang Diyos na buhay. Bago niya tayo pakinggan, mga minamahal, ang sabi rito, mga kapatid ko, tayo po'y dapat makalaya muna sa buhay makasalanan, mga kapatid. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ngunit sino mang tao yun maging mananamba sa Diyos, mga minamahal, yun ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon, yung gumaganap ng kanyang kalooban. So, mga minamahal, ang tanong ganito, bakit nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin? Bakit gustong-gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, nadinggin tayo sa ating mga panalangin? Mga kapatid, maraming Kristiyano pong hindi nakakaunawa nito. Minsan kapag mga minamahal, humihingi tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid, yun lang magpanghingi. Pag natanggap mo, wala na. Ayun, mahal. Hindi po ganon, mga minamahal. Dinirinig ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin, mga minamahal ko, for the honor of His name. Pinakikinggan ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin, mga minamahal, para sa ikaluwalhati ng dakilang Diyos natin. Amen. Tingnan niyo ang Bible. John chapter 14, verse 13. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 13. At anuman inyong hingin sa aking pangalan, ayaw ng aking gagawin, upang ang Ama ay lumwalhati sa anak. Praise the Lord. Say, praise the Lord, mga minamahal. Ano mang inyong hingin sa aking pangalan, sabi ng mahal na Panginoon, yaw ng aking gagawin, upang ang Ama'y lumuwalhati. Kaya pala dinirinig ng dakilang Diyos, gustong-gusto ng mahal na Panginoon dinggin ang ating mga panalangin, may mahal, para daw maluwalhati siya. Say amen. Yun, mga kapatid ko. Kaya pag tinugon ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin, takbo ka na, mga mahal, sa pulpito para magpasalamat. Amen ba? Luwalhatiin mo na siya, mga minamahal. Praise the Lord. Ipagsigawan mo, mga minamahal, ng Diyos na yung pinaglilingkuran ay nakikinig sa ating mga panalangin. Amen. Mga minamahal, naalala ko si Daniel, mga kapatid, sa Bible. Si Daniel sa chapter 6, mga minamahal, babasahin natin mamaya.
He is the top president, mga mahal, in his time. Sa buong kaharian po ni King Darius noong panahon na iyon, mga mahal, siya po ang top president sa lahat po ng president. Kaya kinainggitan po siya, mga mahal, ng kanyang mga kasama. So humanap po sila ng paraan para masira siya sa hari at para pabagsakin siya, mga mahal. Humahanap sila, mga kapatid ko, ng mga fabricated report, mga kapatid, para pabagsakin si Daniel at maging masira siya sa hari. Gumawa sila ng batas na kung sino man ang tatawag sa kanilang mga Diyos sa loob ng isang buwan, liban sa hari, mga minamahal ko, ay itatapon sa yungib ng leon. Nilabag po ni Daniel yon. Sapagkat hindi niya kayang makipagkompromiso, mga mahal, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya sa kanyang bahay, mga mahal, binuksan niya yung kanyang mga bintana, mga kapatid ko, para makita siya ng buong kaharian. At saka siya nagpupuri, saka siya nagsasamba sa mahal na Panginoon, nagtataas ng kamay, mga minamahal, na nanalangin, nakaluhod 3 times a day. So sa galit po, mga minamahal, na mga, sabi ng Bible, sa trapa, sinumbong sa hari, mga kapatid ko, na si Daniel ay sumuway. Sa galit po, mahal ng hari, inihagis siya sa yungib ng leon. At kung bababasa natin ng Daniel chapter 6 verse 21, mga minamahal, hanggang 23, mga kapatid. Tingnan natin, basahin natin ang talatang ito. Daniel chapter 6 verse 21 hanggang 23. Sa aklat ng Daniel, Kapitulo 6, versikulo 21 hanggang 23, sinabi nga Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo. O hari, wala akong ginawang kasamaan. Nang makakayo'y tuntuwang mainam ang hari at pinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib, sa gayo'y sinampa si Daniel mula sa yungib, at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya. Right. Amen. Sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos, mga minamahal. Yung mga leon, mga kapatid ko, na wala pang kain, mahal, gutom na gutom, inihagi si Daniel doon, naging kaibigan niyang matalikang mga leon. Praise the Lord. Nung malaman ng hari, mga minamahal, na siya'y hindi napahamak, inihahon siya, mga kapatid ko. At sabi ron, iningatan siya ng dakilang Diyos sapagkat siya'y tumiwala sa mahal na Panginoon. So lahat ng may tiwala sa dakilang Diyos, magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ano pa ang mga minamalang sekreto niya? 3 times a day, pinupuri niya may mahal ang dakilang Diyos. Niluluwalhati niya ang pangalan ng mahal na Panginoon, mga mahal, sa harap ng buong kaharian, mga kapatid. Amen. 3 times a day, mga mahal. Paano, mga kapatid? Sa verse 25, mga mahal, hanggang 28, basahin natin, beloved, mga mahal. Verse 25 hanggang 28. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 28. Nang magkagayoy sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa, kapayapa ay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Amen. Sapagkat siya'y buhay na Diyos Right. at namamalagi magpakailanman. At ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba. At ang kaniyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. At siya'y nagliligtas at nagpapalaya. Hallelujah. At siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Yes, Lord. At siyang nagliligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Zero na taga-Persia. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Niluwalhati ni Daniel ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa harap ng kaharian, sa harap ng hari. Mga minamahal, nung makita ng hari na iningatan ng dakilang Diyos si Daniel
dahil sa kanyang tiwala sa mahal na Panginoon. Mismo sabi ng hari sa kanya, mga mahal, ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Sapagat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Amen. Siya'y nagliligtas, nagpapalaya, siya'y gumagawa ng mga tanda't mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. May bonus pa. Pagkatapos niyang maluwalhati mo mahal, pagkatapos na siya'y iligtas ng mahal na Panginoon, may bonus pa si Daniel. Ano yon? Sa verse 28. Gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga Persya. Gising pa ba kayo? Ito ang maganda rito, mga mahal. Matapos na maluwalhati ang pangalan ng dakilang Diyos sa buhay niya, pinaginhawa siya ng mahal na Panginoon. Amen. Sinong gustong pagpalain ng dakilang Diyos, gumanda ang buhay, magsabing, praise the Lord. Amen. Alam nyo na ang sikreto. Ang sikreto, mga mahal, dapat maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Lahat magsabing amen. Pagkatapos maluwalhati ng dakilang Diyos kay Daniel, saka ibinuhos ng mahal na Panginoon ng mga pagpapala kay Daniel. Ngayon, mga mahal, kung tayo dumadalangin sa dakilang Diyos, mga kapatid, at walang katugunan, mga mahal, maaring pinaghihintay lang tayo ng dakilang Diyos. Baka hindi pa naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Amen ba? Napakaliwanag ng Biblia. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Nais ng dakilang Diyos ay yung panalangin na makapagbibigay karangalan at luwalhati sa kanyang dakila at marilag na pangalan. Mga minamahal. Amen? So kaya ka tinutugon ng dakilang Diyos sa prayer mo ay dahil para igalang at luwalhatiin ng mga tao ang pangalan ng dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi ng nabasa natin kanina, whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Maliwanag po. Anumang hingin nyo sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Alam nyo mga kapatid, hindi ka kalilimutan ng dakilang Diyos kung naluluwalhati ang pangalan ng dakilang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka kalilimutan, mga mahal. Amen ba? 1 Samuel chapter 12, verse 22, mga kapatid. For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, mga kapatid. Tingnan nyo, Tagalog po. Sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 22, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat kinalugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Yes. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Hindi pababayaan ng mahal na Panginoon ang kanyang bayan. Tayo, mga kapatid. Amen. Dahil sa kanyang dakilang pangalan, mga minamahal. Kaya pala tayo iniingatan. Kaya pala tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya pala tinutugon ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin, mga mahal. Dahil na rin sa kanyang pangalan. Amen ba? Dahil naluluwalhati ang dakilang Diyos, mga mahal, sa iyong paglilingkod. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. So ayaw pala ng dakilang Diyos na napapahiya yung kanyang pangalan. Amen? Ayaw din ng mahal na Panginoon na napapahiya siya, mga minamahal, dahil lang sa hindi niya pagtugon sa iyong panalangin, mga kapatid. Amen. At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mga mahal, kung meron ka mang prayer na hindi po tinutugon ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, wait lang, mga kapatid. Baka merong pinapaayos ang dakilang Diyos sa atin.
Baka hindi pa siya naluluwalhati sa atin, mga minamahal. Baka hingi lang tayo ng hingi, mga kapatid. At hindi tayo nagpapatotoo. Amen ba? Baka humihingi tayo ng miracles, mga minamahal. Pero wala tayong planong magpatotoo. Nahihiya ako eh. O yun, mahal. Naku, nahihiya ako. Kayo na lang. Ipatotoo nyo na lang yung buhay ko. Hindi pwede yun, mga kapatid. Yun pala ang dahilan kung bakit tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Para, mga minamahal, ma-challenge yung iba kapag nagpapatotoo ka na rito. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Yung iba nga mga minamahal ko, kapag hindi natawag, nagtatampo. Kasi gustong-gusto nilang maluwalhati ang dakilang Diyos. Gustong-gusto nilang mahal na ipatotoo yung mga miracle ng dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Yung iba naman, mga kapatid, sabi nila, bakit kayo wala pa akong patotoo? Baka hindi ako anak ng Diyos, Mga mahal, biglang-bigla, mga kapatid ko, sila po'y napapasadlak sa aksidente. Ngayon, mahal. Pero iniingatan ng dakilang Diyos sila. Binibigyan sila ng mga patotoo, mga minamahal, para gamitin nila, mga kapatid ko, para magligtas ng mga tao. Amen ba? Kaya dito, mga kapatid, kahit baguhan pa, mga minamahal, nagbubunga na. Kahit baguhan pang mananampalataya, mga minamahal, nakapagdadala na ng bunga sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi po pagalingan Hindi po pagalingan ng verses yan Amen ba? Mga minamahal, kundi yung mga patotoo natin. Praise the Lord. Yun, mga minamahal ko, doon namamangha ang mga tao, mga kapatid. Grabe ang mga himala sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Salamat po. Hindi tayo humihingi sa dakilang Diyos, mga minamahal. Yun ang dahilan ng ating paglapit. Hingi lang ng hingi. Hindi po. Huwag nating i-practice, mga minamahal, yung puro hingi. I-practice natin, mga kapatid ko, how to glorify God. Amen. So, hindi tayo lumalapit sa dakilang Diyos para humingi lang ng humingi, mga minamahal, kundi para tayo po'y maglingkod, magbigay, papuri sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Mga mahal, unang-una natin gagawin, mga kapatid ko, bago tayo humingi, seeking first the kingdom of God. Merong hinihingi muna ang dakilang Diyos bago niya ibigay ang ating panalangin. Mga minamahal. Sabi ng Matthew 7:14, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? Kung ang mga ama natin, mga mahal, mga sinners pa sila, mga kapatid ko, ay marunong magmahal sa kanilang mga anak, how much more daw ang ating Ama sa langit na nagmamahal ng totoo? Amen ba? Tagalog po, mga mahal, Matthew 7, verse 11. Dito po sa Aklatang Mateo, Kapitulo 7, versikulo 11. Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakabait ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, gustong-gusto niya talagang dinggin tayo sa ating mga panalangin. Mga mahal, ano pa po, mga kapatid ko, yung dapat nating steps, mga mahal, gawin, mga kapatid ko, para tayo po'y makalapit sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago tayo humingi, seeking first the kingdom of God. Pangalawa, mga minamahal, praying according to God's will. Amen. Manalangin tayo, mga minamahal, yung kalooban ng Diyos na panalangin, yung way na panalangin, mga minamahal, na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, ang Diyos natin ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Amen. Hindi siya rebulto, hindi siya bato, hindi siya semento, hindi siya estatwa. Amen ba? John chapter 4, verse 23 and 24, isulat niyo po, mga minamahal, sabi ng talatang ito, mga kapatid, basahin natin, beloved. John chapter 4, verse 23 and 24. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, Datapat, dumarating ang oras at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan.
sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon sa maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ang dakilang Diyos. Hinahanap ng ating Ama, Panginoon mahal, yung siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hinahanap niya, mga minamahal, yung mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hindi niya pinapakinggan, mga kapatid ko, yung nananalangin sa imahen, mga kapatid. Amen. Sapagat sabi ng 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisambay, kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid ko. Praise God. Mark 11 verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kapag nananalangin tayo, mga minamahal ko, ano man ang ating desire na panalangin, ano man ang gusto nating ipanalangin, mga mahal, kung yan ay sa kaluwalhatian ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, samahan natin ang pananampalataya. Amen? Samahan natin ang pagtitiwala, mga mahal. Matatanggap natin yan, mga kapatid ko. Lahat. Yan ang pangako ng dakilang Diyos. Pangatlo, mga minamahal, maintaining fellowship with Christ, mga kapatid. Bago tayo humingi sa dakilang Diyos para matiyak, sigurado, mga mahal, makalapit ka sa trono ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, kinakailangan nandun ka sa fellowship. Kinakailangan nandun ka sa pagdalo. Mga minamahal ko, 3 times a week, Wednesday, Friday, and Sunday, dapat nandito ka. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal. John 15 verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ito po yung magandang talata. Noong ako'y baguhan, mga mahal, ito po yung aking paboritong talata eh. Tingnan niyo mga kapatid ko, John 15 verse 7. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 7. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nakikinig po ba kayo? Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin nyo ang gusto ninyo at ibibigay sa inyo. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng may pangangailangan sa dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Lahat po tayo may pangangailangan mga minamahal. At isa pa, mga kapatid ko, na nais mo nang makita ng mahal na Panginoon, yung obeying. Obeying Christ. Mahal. Yung pagsunod, mga kapatid. Minsan, maraming nagkukulang diyan, mga minamahal ko. Yung pagsunod, mga minamahal, napakahalaga. Lahat po tayo minsan, mga kapatid ko, nag-fail tayo dyan Amen ba? Pero, mga kapatid, nagsusumikap tayo. Amen? Nagsusumikap tayo, mga minamahal, na tayo'y makalapit ng husto sa trono ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord! Alam niyo, ang throne of grace ng dakilang Diyos, mga minamahal, mula doon sa trono ng dakilang Diyos, binuhos ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang mga anak, yung kanyang pag-ibig. Lahat magsabing amen? Yung kanyang pagtulong, yung kanyang mercy, yung forgiveness, yung spiritual wisdom, spiritual power, mga mahal, spiritual gifts, fruit of the Holy Spirit, mga mahal, at lahat ng ating pangangailangan, galing po sa trono ng dakilang Diyos yun. Amen ba? And one of the most blessing of salvation is, ang mahal na Panginoon, mga mahal, naging mediator nating lahat. Amen ba? Nagkatawang tao, mga minamahal, na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya na po ang umako ng ating mga kasalanan. Siya po ang nagbukas ng daan para sa atin. Para tayo po yung makalapit sa throne of grace ng dakilang Diyos, mga mahal, ng may pagtitiwala. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, sa Matthew 11 verse 28, come to me. All you are weary, sabi rito, and burdened, and I will give you rest. Ang ganda po, mga mahal, ng paanyaya ng dakilang Diyos. Magsilapit kayo, sabi ng mahal ng Panginoon. Kayong mga nangapapagal at nangabibigat ang lubha, pagpapahingahin ko kayo, sabi ng mahal ng Panginoon. Amen.
Ito pong verse na ito, mga mahal, ito po yung mapagbiyayang paanyaya ng dakilang Diyos sa ating lahat. Minsan, mga Kristiyano rin po ganon, mga mahal. Yung mga Kristiyano rin, mga mahal, minsan ganon. Lumalakad tayo sa ating mga sarili minsan. Kaya mga kapatid, para sa atin pa rin po ang talatang ito. Come unto me, sabi ng dakilang Diyos. Amen po. Say praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Amen, mahal, ng isang magandang awitin. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Loving arms. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for thy holy word, God. Thank you so much, Lord, for thy mercy, thy loving kindness, Lord God. Thy mercy endureth forever and ever, Lord. We worship you. Lay down your curse upon the Lord. Yes, Lord God. For He cares He cares so much than you do. Jesus, He would never leave you at times. when you need Him the most. Call upon His name, and He will always be there. Our Father knows what's best for you. Yes, God. Guide each step you take when you walk through. Obey His word is all you have to do. He'll be right on your side, taking care of you. Life seems so hard sometimes. It's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. Rest upon His loving arms forever. One more. Lay down your cares upon the Lord, for He cares so much than you do. He will never leave you at times when you need Him the most. Call upon His name, and He will always be there. Your Father knows what's best for you. Guide each step you take when you walk through. Itaas natin ang ating kamay. Buksan natin ang ating mga puso sa mahal na Panginoon. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Damahin natin ang kanyang presensya. Life seems so hard sometimes. It's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. Rest upon His loving arms forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier
so hard sometimes, but look up, Jesus is there, and the rest upon His loving us. Bago natin awitin muli ang awiting ito, may mga minsan, mga minamahal, nararamdaman natin parang ang layo ng Diyos sa ating mga panalangin. Parang iniwan na tayo ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Minsan nararamdaman nating lahat yan, maging sa aming mga preachers. Parang ang layo ng Diyos, mahal ng Panginoon. Parang hindi siya nakikinig. Parang pinabayaan na tayo ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Pero hindi pala. Nakikita niya, mga minamahal, ang kanyang mga anak. Natatanaw niya ang kanyang minamahal na mga anak. At gustong-gusto ng dakilang Diyos, mga mahal, pakinggan ang ating mga panalangin. Sinong ginutom ng dakilang Diyos dito? Sinong namatay sa gutom, mga minamahal na anak ng Diyos? Wala. Hindi lang natin namamalayan, mga minamahal ko, great provider ang dakilang Diyos. Hindi ka pinagkulang. Hindi ka pinabayaan ng mahal ng Panginoon. Tayo lang ang nagkukulang. Tayong nagkakasala. Minsan, mga minamahal, sinasadya natin ang kasalanan. Nagiging pasaway tayo minsan. Pero pag humingi ka, mga minamahal, ng panalangin sa dakilang Diyos, nanalangin ka sa dakilang Diyos, maramdaman mo yung kanyang presensya. Nandyan pa rin siya. Hindi kanya iniiwan. Sapagat siyang iyong Ama sa langit mapagmahal. Hallelujah, hallelujah. Lay down your cares upon the Lord, for He cares so much that you do. He will never leave you at times when you need Him the most. Call upon His name, and He will always be there. Our Father knows what's best for you. Guiding step you take when you walk in truth. Obey His word is all you have to do. He'll be right on your side, taking care of you. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. Rest upon His loving us forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. And rest upon His loving us forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. And rest upon His loving us forever. Rest upon His loving arms forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal,
Napakagandang awitin. Hallelujah. Praise God. Mula sa ating nagmamahal na Diyos, mga minamahal, mga mensahe po ng ating napag-aralan sa umagang ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Huwag tayong mawawalan ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lagi nating sikapin, mga kapatid, na lumapit lagi sa mahal na Panginoon. Manalangin lagi sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kapag hindi na tayo nananalangin, mga kapatid, sign na po yan na napakadelikado na ng ating spiritual. Maaring unti-unti na tayong isuka ng dakilang Diyos, mga minamahal. Kapag wala ka ng ganang manalangin, mga minamahal, kapag wala ka ng sigasig sa pananalangin, wala ka ng sigasig sa paglapit sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Isang sign yan, mga minamahal ko, na napakadelikado na. Maaring malalaglag ka na sa kamay ng Diyos, mga minamahal. Huwag nawang mangyari. Huwag itulot ng dakilang Diyos sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya patuloy tayong dumalangin sa mahal na Panginoon. Mga mahal, hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong mga pangangailangan na ngayon, mahal, tayo dumulog sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid ko, hallelujah, hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, sa napakahalagang mensahe na amin pong napag-aralan sa araw na ito, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa great opportunity, mahal na Panginoon o God, privilege, na kami makalapit, mahal na Panginoon, sa trono mo ng biyaya. Ng aming mga dalangin, o Diyos, mahal na Panginoon, inaasam-asam mong mapakinggan, Amang Banal. Dakilang Diyos, mula sa trono mo ng biyaya. Mahal na Panginoon, upang ikay maluwalhati, o Diyos, hallelujah, sa aming mga buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, napakadakila. Ng mga sumangandang sandaling ito, mahal na Panginoon, o Diyos, hallelujah. Narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, na nagtitiwala sa iyo ng buong buo. O Diyos, hallelujah, Lord God. Minsan pa, mahal na Panginoon, palakasin mo sila, Amang Banal. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, patuloy mo silang panghawakan. Mahal na Panginoon, o Diyos, ilayo mo sa namang uri ng kasalanan. Huwag mo kaming hayaang magkasala sa iyo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Muli, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ng lahat ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, i-revive mo lagi ang kanilang pananampalataya. O Diyos, dinggin mo ang kanilang mga dalangin, Amang Banal, mga prayer requests, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, mula sa dakong ito, mahal na Panginoon, ng Bataan. Dakilang Diyos, maging sa lahat ng aming mga gawain sa buong bansa namin, sa labas ng aming bansa, sa lahat, o Diyos, ng mga kapatid namin sa ibang bansa, mahal na Panginoon. Ano man ang kanilang mga kahilingan, paglapit nila sa trono mo ng biyaya, o Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Buksan mo ang iyong puso, Amang Banal, o Diyos, sa aming mga kahilingan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, o Diyos, hallelujah. Luluwalhatiin ka namin, mahal na Panginoon, o Diyos, paglingkuran. Isisigaw namin, o Diyos, mahal na Panginoon, ng iyong masaganang biyaya at pagpapala. O Diyos, na kung sino man ang tatawag sa iyo, mahal na Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, o Diyos, hallelujah, Lord God, patuloy kang tumutugon, o Diyos, mahal na Panginoon, sa gawaing ito. In the name of Jesus, Father, we pray, God, in Jesus' name, in Jesus' name. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, may mahal. Ang kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman ko meron man, mga kapatid ko. Hallelujah. May problema po tayo, mga minamahal, taas ang dalawang kamay, mga kapatid. Hallelujah. Ating sawayin mo, mahal, mga karamdaman, problema, kahirapan. Kawalan ng hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, ay mahal, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay. Sama-sama tayo minamahal in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos, sama-sama namin sinasaway in the name of Jesus. Sicknesses and disease, infirmities, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. All kinds of sicknesses and disease, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Poverty, problem, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Vices begun in the name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, kahirapan, kawalan hanap buhay, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Amen, hallelujah. Tayo po, mga mahal, ay magtaas ng kamay at tatalon po tayo ng 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, mga mahal, huwag tayo magbiro, mga kapatid ko. 3 times po. Jump. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing praise the Lord, mga inmahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pinagpala tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga inmahal, tayo po'y dadako sa ating pong announcement, mga kapatid ko. At bago ating beloved Brother Tani, mga inmahal,